Pagpasok pa lang ni Andrea sa principal office, ay nakita na agad niya ang kapatid na si Dawson. Baliwala itong nakaupo na parang nasa bahay lang. May sugat ito sa labi, habang ang isa namang estudyante ay namamaga ang muka. Mabuti nakarating ka, Miss Tan. Ito kasing si Dawson ay napaaway na naman at nagreklamo ang mga magulang ni Jag. Pinapunta kita rito para ayusin ang problema sa pagitan ng dalawang estudyante. Saad ng babaeng prinsipal. Ikaw ba ang kapatid ng mayabang na batang ito? Galit na tanong naman ng isang ginang na tingin ni Andrea ay nanay ng estudyanteng nakaaway ni Dawson. Opo, miss. Humihingi po ko ng dispensa sa ginawa ng kapatid ko. Mapagpakumbabang paumanhin ni Andrea sa ginang. Hindi gagaling ang anak ko sa dispensa mo, babae. Nakita mo naman ang mukha ng anak ko, di ba? Ilang araw siyang hindi makakapasok dahil sa ginawa ng kapatid mo. Paano na lang ang kinabukasan niya? Mataas ang pangarap namin para sa kanya, pero sinira lang yon ng barumbado mong kapatid. Lagi na lang siya ang dahilan ng sakit ng ulo ng mga magulang sa paaralang ito. Dapat dyan, pinapaalis na rito. Bahagyang hinilot ni Andrea ang kanyang sentido. Kung magsalita ang ginang, parang hindi na makakapag-aral habang buhay ang anak nito. Hindi naman niya masansala ang sinabi nito dahil baka mas lalo pa itong magalit. Baka lumala pa ang sitwasyon kapag ginawa niya iyon. Ilang beses na rin siyang pinatawag ng principal dahil sa kapatid niya. Napakamalapitin kasi nito sa gulo. Babayaran ko na lang po ang hospital bill ng anak mo, Mrs. Mahinahong sabi ni Andrea. Iyon lang? Paano naman ang mga gamot niya? Kailangan niya ng gamot para gumaling siya agad. Kailangan ko ring bumili ng masusustansyang pagkain para bumilis ang paglakas ng katawan ng anak ko. Hindi sapat kung hospital bill lang ang sasigutin mo. Kailangan mong sagutin ang lahat ng pangangailangan ng anak ko hanggang bumalik ang lakas niya. Demanding nitong sagot habang nakataas ang mga kilay at mapangmatang nakatingin kay Andrea. Huwag kang demanding, matandang gurang. Singit ni Dawson sa upuan. Anak mo may kasalanan kaya nangyari sa kanya yan. Nananahimik ako pero naghamon siya ng away. Pinagbigyan ko lang siya. Ang lakas ng loob maghamon ng anak mo, mahina naman pala. Kaya yan ang napala niya. Dugtong pa nito. Tingnan mo na, napakawalang modo ng batang yan, miss. Tinuruan ba yan ng mga magulang nyo? Parang walang mga magulang kung umasta. Wala talaga akong mga magulang. Asar na sabat na naman ni Dawson. Pinatay ang mga magulang namin ng akyat bahay nung bata pa lang ako. Kung nabubuhay pa sana ang mga pumatay sa mga magulang ko, ako ang papat. Dawson! Saway ni Andrea sa kapatid. Bakit ba ate? Totoo naman na wala tayong mga magulang ah. Bakit nahihiya ka bang malaman nila? Hindi mo dapat ikahiya yun. Nabigyan naman ng hustisya ang pagkamatay ni mama at papa. Wala na rin ang pumatay sa kanila. Nararapat lang sa kanila na mamatay sa kulungan. Hindi papaawat na sabi ni Dawson. Isa pang salita, tatamaan ka sa akin. Tumahimik ka. Banta ni Andrea sa kapatid. Wala akong pakialam kahit saktan mo ko, ate. Bakit ka ba kasi pumunta rito? Di ba may trabaho ka? Bumalik ka na ron. Baka magalit ang mga customer mo at hindi ka pa nila bayaran. Mawalan ka pa ng kita dahil sa akin. Galit nitong taboy sa kanya. Nagpanggap na walang narinig si Andrea. Hindi niya sinasabayan ang init ng ulo ng kapatid niya dahil mas lalo silang hindi magkakaintindihan. Bumaling na lang si Andrea sa principal. Ma'am, sa tingin ko naman po ay hindi malala ang pagkakabugbog sa mukha ng bata. Mawawala rin po ang pamamaga ng mukha niya kapag nilapatan ng yelo. Sabayan na lang po ng pag-inom ng gamot at babalik na siya sa dati. At paano mo nasabi na hindi malala ang pamamaga ng mukha ng anak ko, ha? Singit ng masungit na ina ng kaaway ni Dawson. Huwag kang magmagaling babae, dahil wala ka namang pinag-aralan. Kung hindi ka nagbebenta ng aliw sa bar, hindi kayo makakaraos sa buhay na magkapatid. Ang galing mong salita, pokpok ka naman. Nagpanting ang tenga ni Andrea sa sinabi ng ginang, pero naging mahinahon pa rin siya sa kabila ng pangiinsulto nito. Sa tingin ko ho, tapos na ang usapan natin, Madam Principal. Wika ni Andrea sabay tinapunan ng tingin ng babae. Hindi ako magbabayad kung walang medical certificate at pagbabasehan ko rin iyon kung magkano ang babayaran ko. Hindi ako madaling maninlang ng mga taong ginagamit ang anak para magkapera lang. Sinasabi mo ba na mukha kong pera, babae?
Galit na tumayo ang ginang at akmang sasaktan si Andrea. Kung ako sa'yo, hindi ko itutuloy yan. Seryosong sabi ni Andrea sa ginang. Napalunok naman ito at napaatras dahil sa takot. Halis na kami, Madam Principal. Seryoso rin niyang baling sa principal. Sige, mag-iingat kayo. Salamat sa pagpunta, Miss Tan. Sagot nito na halata rin ang kaba sa itsura. Mukha kasing mananakit si Andrea sa itsura ngayon. Hinila ni Andrea si Dawson palabas ng principal office. Nang malaya na sila sa karamihan, pinagsabihan niya ang kanyang kapatid. Hindi ka ba titigil sa mga katarantaduhan mo, Dawson? Senior high school ka na. Dapat marunong ka nang magpasensya at umiwas sa gulo. Hindi yung konting kalabit sa'yo papatulan mo agad. Tinabig naman ni Dawson ang kamay niya. Lumihis ito ng daan patungo sa football field. Sinundan naman ito ni Andrea. Dawson, kinakausap pa kita. Bumalik ka rito. Hindi siya pinansin ni Dawson. Tumakbo pa ito na sinundan naman niya. Sadyang iniinis siya ni Dawson dahil duman ito sa mga naglalarong estudyante sa football field. Pasaway talagang batang to. Tumakbo rin si Andrea sa gitna ng mga naglalarong estudyante. Pero malakas na tunog ng pito ang narinig niya. Miss, bawal dyan! Sigaw sa kanya ng pumitong guro. Tumigil sandali sa pagtakbo si Andrea. Pasensya na sir, hinahabol ko lang po ang kapatid ko. Saad niya nang hindi pinagtuunan ng pansin ng teacher. Nagpatuloy siya sa pagtakbo para habulin ang kapatid niya. Mona! Muling sigaw ng guro na nagpatigil kay Andrea. Walang tumatawag sa kanya ng Mona, kundi ang mga kasamahan lang niya sa trabaho. Seryoso siyang bumaling sa guro para lamang mainis sa nakangising mukha ni Evo, ang isa sa mga kasama niyang agent ng Fortress. Wala siyang ideya kung bakit naroon ang nakakainis na kapitan ng Combat and Field Mission Division ng Fortress. Siguro ay may misyon ng lokong ito sa paaralan ni Dawson o baka sadyang iyon ang trabaho ni Evo kapag wala sa Fortress. Inirapan na lang niya si Evo at muling hinabol si Dawson. Sandali lang muna! Muli nitong sigaw. Naramdaman ni Andrea na hinabol siya ni Evo kaya binilisan niya ang pagtakbo. Mas mabilis naman itong tumakbo kaysa sa kanya kaya nahawakan siya nito. Huli ka! Saad nito nang mahawakan ang braso niya. Winaksi naman niya ang kamay ni Evo. Ano bang kailangan mo sa akin, sir? Sir, nakakapanibago at binibigyan mo ko ng paggalang ngayon. May sakit ka ba? Inuulahan lang kita dahil baka ipamukha mo na naman sa akin ang ranggo mo. Isa pa, mukhang teacher ka yata rito kaya nararapat lang na tawagin kitang sir. Nakaingos niyang sabi. Pinapahalata talaga niya kay Evo na hindi bukal sa loob niya ang pagtawag ng sir dito. Ano bang kailangan mo at hinabol mo ko? Muli niyang tanong. Bakit ka ba tumatakbo? Ayaw mo bang makita ang kagwapuhan ko rito? Hindi ka ba masaya na makita ko? Kunwari pa to, tinatago naman ang kilig sa kakasigan ko. Nakangiting panunodyo ni Evo sa kanya. Umirap si Andrea. Kung wala kang kailangan, aalis na ako. Ayoko magka-issue dito dahil bagong lalaki na naman ang kasama ko. Nakakarindi na ang mga haka-hakang naririnig ko sa school na to. Ano namang haka-haka ang kumakalat sa'yo sa paaralang ito? Sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo? Sabihin mo na ang kailangan mo kung meron man. Inaabala mo ko, sir. Pagdidiinan naman niya sa salitang sir. Narinig ko kanina na kapatid mo ang batang yun. Turo ni Evo sa malayong bulto ni Dawson. Hindi siya pumapasok sa klase ko. Baka pwede mo siyang pagsabihan. Once a week lang ang klase ko. Kung hindi siya papasok, baka bumagsak siya sa subject ko. So teacher ka nga rito. Gumisi naman si Evo. Napairap na naman si Andrea dahil naaamoy na agad niya ang nag-uumapaw nitong kayabangan. Alam kong masyado akong hot para maging teacher. Pero substitute PE teacher lang ako rito. Kung gusto mo, pwede kang mag-enroll sa subject ko para mabantayan mo ako. Alam mo na, baka maagaw nila ako sa'yo. Ayoko pa namang masaktan ka. Para rin sa'yo to kaya magdesisyon ka na. Sira ulo. Singhal ni Andrea kay Evo bago ito talikuran. Naririnig pa niya ang malakas nitong tawa habang palayo siya. Nang sumapit ang gabi, inaasahan na ni Andrea ang pagpunta ni Kelvin Madrigal sa bahay nila.
Ito ang idolong guro ni Dawson. Halos gabi-gabi itong pumupunta sa kanila para makipag-bonding sa kapatid niya. Hinahayaan naman niya ito para may ibang libangan si Dawson. Mas mabuti na iyon kaysa gumala ang kapatid niya tuwing gabi. Hindi rin lingid sa kaalaman niya ang pagkagusto ni Kelvin sa kanya. Gusto siya nitong ligawan, pero tinanggihan niya. Priority niya ang trabaho at pagpapalaki kay Dawson. Paraan lang siguro nito ang pagbisita kay Dawson para makapunta sa bahay nila at pasimple siyang makita. Pasok ka muna, Sir Madrigal. Wala pa kasi si Dawson. Pinabili ko ng ulam sa kanto. Hindi kasi ako nakapagluto eh. Paanyaya niya sa binatang guro. Maraming salamat, Andrea. May dala pala akong pizza at cola. Hiling kasi ito ni Dawson. Alam ko namang paborito niya ito. Hindi ka na dapat nag-abala, sir. Hindi pa nga niya nauubos ang dala mo kagabi, meron na naman. Pero salamat sa mga ito Alam kong iiwan mo pa rin ito kahit hindi ko tanggapin. Tipid ng ngiti niyang sabi bago kinuha ang dalang pagkain ng guro. Maupo ka muna, sir. Ilalagay ko lang ito sa kusina. Saad niya bago iwan ng lalaki sa salas. Naramdaman ni Andrea ang pagsunod ni Kelvin sa kanya sa kusina. Nagpanggap siyang hindi iyon alam habang nilalagay ang pizza at cola sa loob ng refrigerator. Inaayos niya ang salansan ng box ng pizza sa ref nang lumapit ito sa kanya. Hahawakan sana nito ang kanyang baywang nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Sir Kelvin, narito ka na pala. Tamang-tama. Sumabay ka na sa amin maghapunan. Masayang boses ni Dawson ang nagpatigil sa tangkang gagawin ng guro sa dalaga. Bumaling naman si Andrea kay Dawson. Nagkunwari siyang nasorpresa nang makitang nasa likuran niya si Kelvin. Nariyan ka pala, sir. Akala ko nasa salas ka. Nagugutom ka na ba? Sumabay ka na sa amin ni Dawson. Paanyaya niya rito para sigundahan ang sinabi ng kapatid niya. Maraming salamat, Andrea. Tamang-tama rin at hindi pa ako kumakain ng hapunan. Nakangiti nitong sabi. Sabay-sabay kumain ng tatlo. Napapansin naman ni Andrea ang pasimpleng tingin ni Kelvin sa kanya habang kausap nito ang kapatid niya. Hindi niya yun pinapansin at nagkukunwaring hindi niya alam. Pagkatapos kumain, naglaro na ng video game si Kelvin at Dawson sa salas na karaniwang ginagawa ng dalawa kapag magkasama. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, nagpaalam na rin si Kelvin sa kanila para umuwi. Dawson, sandali lang, mag-usap muna tayo. Pigil ni Andrea sa kapatid nang papasok na ito sa sariling silid pag alis ni Kelvin. Ay, ano naman bang sasabihin mo, ate? Tinatamad itong tanong. Masama ang pakiramdam ko sa teacher mong yun. Huwag ka masyadong lumapit sa kanya. Payo niya rito. Mabait si Sir Kelvin, ate. Hindi siya kagaya ng ibang teacher sa Green Santiago Integrated High School. Tulad na lang ng bagong PE teacher namin. Sobrang angas. Akala mo kung sinong gwapo. Porque laging tinitilian ng mga babae sa school. Feeling artista na. Hindi ko siya gusto. Mas gusto ko ang tulad ni Sir Kelvin. Simple lang, tsaka mabait. Pareho nating hindi gusto ang PE teacher mo. Mahina niyang sabi dahil alam niyang si Evo ang tinutukoy ni Dawson. Isa pa pala ang tungkol sa PE mo, Dawson. Nakausap ko ang teacher mo. Hindi ka raw pumapasok sa klase niya. Saan ka pumupunta kapag oras ng klase, ha? Pinag-aaral kita at hindi pinagdalakwat siya. Ikaw lang naman ang may gustong mag-aral ako, ate. Ayoko sa school. Nakakarandi ang mga boses ng mga tao roon. At anong gusto mo? Maging tambay? Mas gusto mong magpagala-gala sa labas kaysa magkaroon ng magandang trabaho kapag nakagraduate ka. Iyon ba ang gusto mo? Magtatrabaho na lang ako sa bar tulad mo. Malaki naman ang kinikita mo ron kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, di ba? Di pa ako nakakapasok sa bar, pero napanood ko sa TV na maghuhubad lang doon ay kikita ka na. Ganun ba ang trabaho mo? Baka pwedeng ganun din ang gawin ko. Tutularan na lang kita, ate. Nakangising sagot ni Dawson. Bahagyang napapikit si Andrea sa insultong narinig mula sa kapatid niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi pagbebenta ng aliw ang trabaho ko? Saan mo ba nakukuha ang ideyang yan, ha? Di sabihin mo sa akin ang totoo mong trabaho. Bakit lagi kang pumupunta sa bar? Anong ginagawa mo ron? Saan mo nakukuha ang perang pinangtutustos mo sa mga pangangailangan natin sa bahay at sa pag-aaral ko? Paano ka nakabili ng kotse at ng big bike? Sige, sabihin mo para ipamukha ko sa mga kaklase ko na hindi pokpok ang kapatid ko.
Bumuntong hininga si Andrea. Hindi niya pwedeng sabihin kay Dawson ang tungkol sa delikado niyang trabaho. Lihim ang pagiging agent niya at isa yon sa kasunduang pinirmahan niya sa Fortress pagkatapos ng training niya. Hindi siya nagmula sa pamilya ng mga agent tulad ng ibang agent sa Fortress. Isa lang siya sa mga recruit at nagsanay sa ilalim ng organisasyon. High school graduate lang siya at itinoon na niya ang atensyon para lang igapang ang pag-aaral ni Dawson. Ginawa niya ang lahat ng hirap at pagtitiis sa training para masiguro ang magandang kinabukasan ni Dawson kapag naging agent siya. Malalim na ang gabi, matulog ka na. Mahinahon niyang sabi. Alam mo ba kaya lagi ako napapaaway sa school ate? Dahil sinasabi ng mga kaklase ko na maruming babae ang kapatid ko, na nag-aaral ako gamit ang perang galing sa masama. Kaya ayokong pumasok dahil sa mga sinasabi nila. Pero ikaw itong mapilit. Dahil din sa'yo kaya lagi kang pinapatawag ng principal sa school. Maktol ni Dawson at padabog na pumasok sa silid nito. Nahaplos na lang ni Andrea ang muka nang mapag-isa siya sa salas. Wala naman siyang ideya kung paano kumalat sa school ni Dawson na may ginagawa siyang masama sa pagpunta sa bar. Trabaho ang sadya niya roon at nagkataon naman na bar ang tagpuan nila ng grupo. Hindi naman niya iniisip na magiging masama ang tingin sa kanya ng mga tao dahil pumapasok siya sa bar. Minsan, napakakita din ng isip ng ibang tao dahil ang simpleng bagay ay pinapalaki pa. Nagtungo muna si Andrea sa kusina at tuminom ng tubig bago pumasok sa silid niya. Sakto namang tumutunog ang kanyang cellphone kaya kinuha niya yon sa ibabaw ng cabinet at sinagot ang tawag. Spare cellphone niya yon na ginagamit sa trabaho at kasalukuyang tumatawag ang kapitan ng grupong kinabibilangan niya. Agent Mona speaking. Seryoso niyang sagot sa kabilang linya. We're here at your place. Maikling sabi ni Captain McLaren sa kabilang linya, ang kapitan ng rescue team ng Fortress. I'll go there, Captain. Saad naman niya bago naputol ang tawag. Alam ni Andrea ang dahilan ng pagtawag ni Captain McLaren at pagpunta ng mga ito sa lugar na pag-aari niya. Iyon ang bar na ginagawa nilang meeting place ng grupo. Nag-iisa siyang babae sa grupo, kaya napagpasyahan ng lahat na siya na lang ang pupuntahan ng mga ito sa tuwing may misyon sila. Hindi naman yun problema sa kanya, pero nagkaroon niyon ng masamang interpretasyon sa isip ni Dawson. Walang ideya si Dawson na pag-aari niya ang pinupuntahang bar. Mas lalo itong magtataka kung paano siya nakapagpatayo ng bar. Sadyang malaki ang sweldo ng mga agent sa Fortress. Normal lang iyon dahil buhay nilang nakasalalay sa bawat misyong ginagawa nila. At alam din niyang misyon ang dahilan ng pagtawag ni Captain McLaren sa kanya. Naghanda si Andrea para magtungo sa bar. Ginamit niya ang kanyang big bike para mas mabilis siyang makarating doon. Binati siya ng gwardya at ilan sa mga empleyado niya. Dumiretso naman siya sa VIP room na sadyang nakalaan para sa grupo niya. Nagulat si Andrea nang makita si Captain McLaren kasama ang dalawang tao na hindi niya inaasahang makita roon. Akala niya ay grupo nila ang kasama ng kapitan doon. Oh, hello there, Agent Mona. A long time no see, my dear. Maarteng bati sa kanya ni Herlinda, ang pinsan ni Captain McLaren at isa sa mga trainee ng Fortress. Katabi naman ito ang kay naiinisan niyang mukha sa Fortress, si Evo. Bakit narito ang dalawang yan, Kapitan? Tanong ni Andrea kay Captain McLaren bago umupo sa bakanteng upuan. Field training exam ni Herlinda at kasama siya sa gagawin nating misyon ngayon. Si Captain Bravo naman ang may hawak ng misyon. Kailangan niya ng backup kaya narito tayo to support him. Sagot ni Captain McLaren at tukoy kay Evo. Captain McLaren is right. Kailangan ko ng support team para sa rescue operation at ang team ko naman ang bahala sa paglilinis ng mga kalaban. Seryosong sabi ni Evo. Hindi ito makikitaan ng kahit anong kalokohan ngayon. May pagkakataon na sobra itong maloko. Pero kapag trabaho naman ay para itong ibang tao. May dual personality yata ang kapitan ng combat team. Sana, lagi na lang itong ganong kaseryoso. Nabubwisit kasi talaga si Andrea kapag dinadaanan nito ng kapilyuhan. Siya ang pinagtitripan palagi. Pero inaamin niyang gwapo naman talaga ito at pantasya ng mga kababaihan at mas gwapo lalo kapag ganitong seryoso na ito.
Sinong kailangan nating i-rescue? Muling tanong ni Andrea. Inilatag naman ni Evo ang mga larawan sa mesa. Dinampot ni Andrea ang isa sa mga yon at tiningnan. Larawan niya ng mga nawawalang estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Kasulukuyan naming misyon ay hanapin ang kinaroroonan nila at ngayon ay natagpuan na namin kung nasan sila. Rapid rescue operation ang gagawin natin dahil habang tumatagal sila roon, ay mas lalo silang nanganganib. Isang estudyante ang nagawa naming ilabas sa lugar na yon at base sa statement ng estudyante, sapilitan silang tinuturukan ng droga. Pagkatapos, gagamitin sila sa iba't ibang pangaalipin. Isa sa pinapagawa sa kanila ay slave streamers. Ibinalik ni Andrea ang larawan sa mesa at tumingin kay Evo. Streamers? Paano? Inilapag naman ni Captain McLaren ang isang tablet sa mesa. Nagpe-play roon ang kasalukuyang video na sumasayaw na babae na tila wala sa sarili. Iyan ang illegal website na ino-operate ng mga sindikato. Ginagamit nila ang mga kabataan para mag-shoot ng malaswang video bago i-upload sa site na yan. Saad ni Captain McLaren. Hindi ko nasasabihin kung ano pang ibang pangaalipin ang ginagawa ng mga sindikato sa mga kabataan. Masahol pa sa hayop ang turing sa kanila ng taong nasa likod nito. Muling sabi ni Evo. Kailan natin gagawin ang misyon? Muling tanong ni Andrea. Tonight. Magkasabay na sabi ng dalawang kapitan. Alright, what's the plan? Tanong niya sa mga ito. Inilatag ng dalawang kapitan ang konkretong plano kay Andrea. Hanggang sa sumapit na ang oras ng kanilang misyon. Bilang sniper ng grupo, siya ang magiging pundasyon ng suporta ng mga ito. Kasama naman niya si Herlinda bilang lookout sa paligid niya. Ew, so daming mosquitoes here! Reklamo ni Herlinda sa likuran ni Andrea. Panay ang pag-spray nito ng likudong may nakakahilong amoy. Itigil mo nga yung pag-i-spray ng mabahong amoy na yan, Herlinda. Mag-focus ka sa paligid at hindi sa mga lamok. Mamaya niyang maamoy yan ng kalaban at puntahan tayo rito. Saway niya sa maarting kasama. Hindi naman tayo makikita ng mga enemy sa pwesto natin. It's so madilim here and very mataas ang place. But the mosquitoes, kitang-kita nila tayo because of the trash beside us. Look at my skin. It's so makati na. Oh wait, I have lotion in my pocket. Where is it? I know, narito lang ang lotion ko eh. Maarting sagot ni Herlinda habang isa-isa nitong inaalis ang laman ng bulsa. Anong mga yan, Herlinda? Gulat na tanong ni Andrea sa mga maliliit na lalagyang inilabas nito. Oh, this? This is alcohol for viruses and germs around me. This is perfume. It's good to smell fresh even I'm sweaty. And this one? Ah, finally, I found my lotion. This is to maintain my flawless skin. The lamok are takot to this kind of lotion. Nakangiti nitong sabi. Gusto nang batukan ni Andrea ang babae, pero hindi niya magawa. Lalo pa trainee pa lang ito, tapos kamag-anak pa ito ni Captain McLaren. Hindi na ako magtataka kung babagsak ka sa field training mo, Herlinda. Mga bala ang nilalagay sa mga packet na yan at hindi ang mga pampaarte mo. Hindi ka ba nasabihan ng pinsan mo at mga kamag-anak mo na agent din? Alam niyang nagmula sa mga agent ang pamilya ni Herlinda at mayaman ang angka ng mga ito. Kaya hindi na rin siya nagtataka sa kaartehan nito. Yeah, I know. But this is important and Naputo lang sasabihin ng Herlinda nang marinig ang boses ni Captain McLaren sa suot nilang earpiece. Herlinda, you need to focus on this mission. Isantabi mo muna ang pagka-socialite mo. Yes, kuya. Mabilis na sagot ni Herlinda bago bumalik sa pwesto kung saan ito nagbabantay. Mukhang natakot ito sa seryosong boses ng pinsan. Bumalik naman si Andrea sa pagkakasilip sa kanyang rifle na naka-night mode ang lenses. Nakikita niya roon ang unti-unting pagabante ng grupo ni Captain McLaren at Captain Bravo mula sa magkabilang direksyon. Sinuyod niya rin ang tingin ng unahan ng dalawang grupo kung saan naroon ang isang gusali na papasukin ng mga ito. Maglilikha ng gulo ang grupo ni Captain Bravo sa entrance ng gusali para tipunin ang mga kalaban doon, habang ang grupo naman ni Captain McLaren ang susuyod sa likuran ng gusali at papasukin ng mga silid na kinaroroonan ng mga biktimang estudyante. Captain Bravo, 12 armed men spotted near the entrance aside from the 3 guards. Location,
4 at 7 o'clock, another 4 at 9 o'clock, 2 at 12 o'clock, and the rest at 3 o'clock. Pag-ibigay ni Andrea ng coordination sa grupo ni Evo. Affirmative, sweetie. Salamat sa pag-aalala sa kaligtasan ko. Sagot ni Evo na kinainis naman ni Andrea. Peste, umayos ka nga. Baka sa'yo ko iputok ang unang bala ko, Captain Bravo. Ang sweet naman ang sweetie ko. May bala rin akong gustong iputok sa'yo. Kaso baka magalit ka kapag... I'm warning you, Captain Bravo. Hindi ako nagbibiro kapag sinagad mo ang pasensya ko. Captain Mona, hold yourself. Huwag mo nang patulan ang pangaasar ni Captain Bravo. Singit ni Captain McLaren sa earpiece. Alam kasi nito na hindi siya nagbibiro sa sinabi niya. Maayos siyang magtrabaho, pero mainitin ang ulo niya sa pangaasar ni Evo. Noted, Captain. Sagot naman niya at binalik ang konsentrasyon sa trabaho. Ilang sandali pa nang makapasok ang dalawang grupo sa gusali. We're in. Halos magkasabay na sabi ng mga ito. Alerto naman si Andrea sa pagbabantay sa mga ito kahit nasa magkakaibang direksyon ang mga kasama nila. Kung kinakailangan, kaya niyang magbitiw ng mga bala sa loob ng 1 segundong pagitan. Ganoon siya kabihasa sa kanyang trabaho, kaya nag-iisa siyang sniper sa grupo ni Captain McLaren. Narinig ni Andrea ang mga putukan sa suot na earpiece at kitang-kita rin niyang napapalaban ang magkabilang grupo. Ngunit mas napasabak sa laban ang grupo ni Evo sa entrance. Nakita naman niyang isa-isang nilalabas ng grupo ni Captain McLaren ang mga bihag nang bumaling siya sa direksyon ng mga ito. Oh, shit! Dinig ni Andrea sa earpiece na daing ni Evo. Mabilis namang bumaling si Andrea sa direksyon ng binata. Nakita niyang pinagtutulungan si Evo ng mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, ay sinimulan na niyang magkuputok para bigyan ng suporta si Evo. Thank you, Agent Mona. Saad ni Evo nang mapatumba niya ang mga kalaban nito. Tipid siyang ngumiti dahil kung ano-ano ang tinatawag nito sa kanya. You're welcome, Captain. Sagot niya at muling nagpaputok. Nagpatuloy ang laban sa pagitan nila at ng mga kalaban. Patuloy namang inaalalayan ni Andrea si Evo dahil ito ang pinupuntirya ng mga kalaban. May pagkakataon na bumabaling siya sa ibang direksyon para siguraduhing ligtas ang paligid ng mga kasama niya. Pero mas higit siyang nakafocus kay Evo dahil sa sitwasyon nito. Kilala ka ba nila, Captain Bravo? Bakit ikaw ang lagi nilang pinupuntirya? Curious na tanong ni Andrea nang dumami na naman ang mga kalaban sa paligid nito. Gusto nilang bawasan ang mga gwapo sa mundo. Huwag mo silang hayaan, sweetie. Mawawalan ka ng gwapong future husband kapag napatay nila ako. Peste ka talaga? Itigil mo ang katatawag ng sweetie sa akin. Baka hayaan kitang matodes dyan. Biro lang, sweetie. Abat sinusubok. Anong status ng grupo mo, Captain McLaren? Putol ni Evo sa sasabihin ni Andrea. Napatigil naman si Andrea dahil seryoso na ulit si Evo ngayon. Naiinis talaga siya dito. Ang pangaasar yata talaga sa kanya ang ginagawa nitong lakas. Tapos biglang seseryoso. Malapit na kaming matapos dito, Captain Bravo. May mga sugatan sa grupo ko kaya natagalan kami. Sagot ni Captain McLaren sa kabilang linya. Copy that, Captain McLaren. Agent Mona. Seryoso ang banggit na naman ni Evo sa codename niya. Yes, Captain. Alerto niyang sagot dahil hindi niyo ito masungitan kapag ganoon ang tono ng boses ni Evo. Help me to end this mission. Seryoso pero may pakiusap nitong sabi. Right away, Captain. Tulad ng sinabi ni Evo, naging mabilis ang ginawang pagkalabit ni Andrea sa hawak na rifle. Pinupunteriyan niya ang mga nasa paligid ni Evo habang si Evo naman ay pinapatumba ang malapit na kalaban dito. Lingid sa kaalaman ni Andrea at Evo ay umahanga ang mga kasama nila sa husay ng naging team up nilang dalawa. Magaling na support si Andrea at walang mintis ang mga bala nito. Si Evo naman ay hindi matatawaran ng lakas at liksi pagdating sa malapitang laban. Kaya mas mabilis nilang natapos ang rapid rescue operation. Oh my God! You're so galing pala talaga! Love it! Tili ng isang boses nang matapos na ang putukan. Napabaling naman si Andrea sa maarteng katabi. Muntik na niyang makalimutan na may kasama nga pala siya. Magseryoso ka lang, Herlinda, at wag unahin ang kaartehan. Magiging mahusay ka ring agent ng Fortress. Bigyan mo ng karangalan ng iyong angkan, lalo na si Captain McLaren na nag-recruit sa'yo. At next time,
Baril at bala na ang makikita ko riyan sa mga bulsa mo at hindi pampaarte, okay? Sabi lang ni Andrea at umalis na sa pwesto nila para puntahan ang mga kasama. Sumunod naman si Herlinda sa kanya. Paglitaw ng araw sa silangan, malinis na ang crime scene. Dumating ang iba pang team ng Fortress para maglinis at dalhin sa headquarter ang mga dadakip na kalaban. Nakasakay na si Andrea sa kanyang big bike pauwi sa bahay. Pero hindi niya yun mapatakbo dahil kay Evo. Pakisabi nga sa akin kung bakit nakaangkas ka sa motorsiklo ko, Captain Bravo. Sarkastikong tanong ni Andrea kay Evo na prenteng nakasakay sa likuran niya. Sasama ako sa'yo pa uwi. At bakit? Iuwi muna ako. Pwede mo na rin akong ibahay kung gusto mo. Single naman ako at single ka. Kaya bagay na bagay tayong dalawa. Sagot nito kasabay ng pagtawa. Abat, biro lang. Agad nitong putol sa pagsinghal niya. Kailangan ko lang makausap ang kapatid mo tungkol sa PE subject niya. Alam kong nasa bahay siya ngayon dahil linggo naman. Kung gusto mong makausap si Dawson, gamitin mo ang sarili mong sasakyan. Hindi yung makikisakay ka sa motor ko. Bumaba ka na, aalis na ako. Hindi naman umalis sa pagkakaupo si Evo. Sa halip ay umayos pa ito ng upo. Narito ka naman kaya aangkas na lang ako sa motor mo. Wala rin ang sasakyan ko. Naiwan sa kondo. Sumama lang ako kay Herlinda patungo sa bar mo. Tumingin si Andrea sa relong pambisig na suot niya. Baka abutin sila ng tanghali roon kapag nakipagtalo pa siya kay Evo. Nauna nang umalis ang mga kasama nila. Nasa kotse rin ni Captain McLaren ang rifle na ginamit niya at ito ang magbabalik niyon sa bar kung saan naroon ang secret room niya para sa kanyang mga gamit. Testing yan? Ginawa pa akong driver? Reklamo ni Andrea bago pa andarin ang motor. Hanga rin naman si Andrea kay Evo dahil kahit nakaupo ito sa likuran niya, hindi ito nagtangkang kumapit o dumikit sa kanya. Nakarating sila ng bahay na walang inisan sa pagitan nila. Nagtaka pa siya nang makita ang nakahimpil na sasakyan ni Calvin sa tapat ng bahay nila. Wala itong sinabi. Napupunta ito ngayon sa kanila. May bisita ka? Nagtatakang tanong ni Evo habang nakatingin sa sasakyan ni Calvin. Wala, baka nasa loob si Sir Madrigal. Sagot niya habang hinihintay bumukas ang automatic gate ng garahe bago niya ipasok ang motor. Madrigal? Si Sir Calvin Madrigal ba ang tinutukoy mo? Yung mukhang nerd na science teacher sa Green Santiago Integrated High School? Bakit nasa bahay mo siya? Close kayo? Dami mong tanong, Evo. Bumaba ka na nga. Saad niya kay Evo nang hindi pa rin ito kumikilos sa likuran niya. Tahimik naman itong bumaba sa motorsiklo. Hanggang pumasok sila sa loob ng bahay, ay tahimik pa rin ito. Naubutan nilang naglalaro ng video game si Dawson at Calvin sa salas. Sabay pang tumingin ang dalawa sa kanila. Palipat-lipat naman ang tingin ni Calvin sa kanilang dalawa ni Evo. Magdamag kang wala, ate. Saan ka pumunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tila tatay na tanong ni Dawson sa kanya. Nagtrabaho ako, Dawson. Kumain ka na ba? Mahinahon niyang tanong sa kapatid. Sa gabi ka nagtatrabaho tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka bayarang babae. Anong trabaho ang ginagawa mo kung hindi ka nagbebenta ng aliw? Dawson, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita may mga bisita tayo? Nakakahiya sa kanila. Pabagsak namang binitawan ni Dawson ang game controller at tumayo. Galit itong tumingin sa kanya. Tumayo rin si Calvin para awatin si Dawson. Dawson, kapatid mo si Andrea. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Mahinahong saway ni Calvin kay Dawson pero hindi ito nakinig sa lalaki. Bakit ka mahihiya kung wala kang ginagawa? Sabihin mo ang totoo. Sa bar ka na naman ba galing? Bakit kasama mo si Sir Conley? Customer mo ba siya at naisipan mong iuwi sa bahay? Ano? Overtime ba ang trabaho mo? Nag-init ang ulo ni Andrea sa sinabi ni Dawson. Galing siya sa trabaho. Pagod siya at wala pang tulog kaya mabilis na pigtas ang pasensya niya. Papagalitan na sana niya si Dawson nang maramdaman niya ang kamay ni Evo sa kamay niya. Tumingin siya kay Evo. Tipid itong ngumiti sa kanya bago bumaling sa kapatid niya. Sabihin na natin ang totoo sa kapatid mo, Andrea. Saad ni Evo. Magsasalita na si Andrea pero hinigpitan ni Evo ang hawak sa kamay niya. Isang senyalis iyon na may gusto itong gawin kaya hinayaan niya ito.
Hindi niya rin mapipigilan ang bibig niya kapag nagsimula siyang magsalita. Baka madagdagan pa ang sama ng loob ni Dawson sa kanya kapag ginawa niya yon. Anong totoo? Nalilitong tanong ni Dawson. Ako at ang ate mo ay may tinatagong relasyon. Seryosong sabi ni Evo na nagpagulat naman kay Andrea. Matagal na naming inililihim ang aming relasyon dahil iniisip namin ang mararamdaman mo. Pero hindi naman namin ito kayang itago dahil buntis ang ate mo. Magkakaanak na kaming dalawa. Anong? Napatigil ang tangkang pagkonta ni Andrea sa sinabi ni Evo nang bigla siya nitong yakapin. Idiniin pa nito ang kanyang mukha sa dibdib nito para hindi siya makapagsalita. Ang bar na tinutukoy mo na laging pinupuntahan ng ate mo ay regalo ko sa kanya. Iyon ang pinagkakaabalahan niya tuwing gabi. Pangarap daw kasi ng mga magulang niyo magkaroon ng bar. Kaya pinatayo ko yun para tuparin ang pangarap nila. Muling sabi ni Evo. Natigilan naman si Andrea. Hindi totoo na regalo yun ni Evo sa kanya. Pero totoo ang sinabi nito na pangarap yun ng mga magulang nila ni Dawson. Pinag-iipunan iyon ng papa niya, pero pinasok naman sila ng mga magnanakaw. Nakuha ang pera at pinatay pa ang mga magulang nila. Nakaligtas lang sila ni Dawson dahil sa isang tao na nagmalasakit na tulungan sila. Pero nakatakas pa rin ang mga magnanakaw. 2 buwan din bago nahuli ang mga salarin at nakulong. Kalaunan ay namatay rin ang mga ito sa kulungan nang magkaroon ng riot sa selda. Hindi na nagpumiglas si Andrea sa yakap ni Evo. Nilawagan naman ni Evo ang hawak sa kanya nang maramdamang panatag na siya. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, kaya lalo siyang nakonsensya sa ginagawang pagsisinungaling sa kapatid niya. Kailan niyo pa tinatago ang relasyon niyo? Tanong ni Dawson. 6 na taon na kaming magkasama ng ate mo. Sagot ni Evo. Totoo naman ang sinabi ni Evo. 6 na taon na silang magkakilala nito, pero hindi magkarelasyon. Nakilala niya ito nung trainee pa siya sa Fortress at isa sa Evo sa mga combat mentor. 2 taon lang ang agwat ng edad nila, pero higit na mas malaki ang lamang nito pagdating sa kaalaman at pagsasanay. Hindi na yun nakapagtataka dahil nagmula ito sa pamilya ng mga agent na nagtatrabaho rin sa Fortress. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo una nagkita? Anong rason kung bakit iniisip niyong hindi ko mauunawaan ang relasyon niyo? Sunod-sunod na tanong ni Dawson. Nakilala ko ang ate mo nang dalhin siya ni Uncle sa bahay. Ang uncle na tinutukoy ni Evo ay si Chief Booster, ang matandang leader ng Spy Division. Si Chief Booster ang tumulong sa kanila ni Dawson para makaligtas sa mga pumatay sa mga magulang nila. Nagkataon na kapitbahay nila ang matanda at narinig ang putok ng baril sa bahay nila. Ang matanda rin na nag-recruit sa kanya para sumailalim sa pagsasanay bilang agent ng Fortress. Ginawa niya ang desisyong iyon para makatulong din sa iba at maprotektahan ang sarili at ang kapatid niya. Una naman kami nagkita sa waiting shed. Sumasakit ang paa niya kaya bilang gwapo at maginoo, pinasang ko siya sa likod para makauwi. Pagkapatuloy ni Evo. Napaingos naman si Andrea sa eksenang inimbento ni Evo. Totoong sa waiting shed sila unang nagkita noon, pero dahil dito kaya na-spray ng paa niya. Nainis siya sa kayabangan nito kaya sinipa niya ito. Hindi pa niya alam noon na magaling ito sa combat. Tinapik lang nito ang paa niya bilang depensa, pero napasama ang apak niya sa lupa. Natumba siya at na-sprain. Pero ang loko, iniwan lang siya sa waiting shed at hinayaang maglakad ng papilay-pilay. Buwisit na buwisit siya noon dito. Mayabang na nga, ang gentleman pa. Yabang? Bulong ni Andrea. Sigurado naman siyang si Evo lang ang nakakarinig sa sinabi niya, kaya bahagya siya nitong siniko. Ang dahilan naman kaya tinago namin ang relasyon namin sa'yo. Dahil baka isipin mo na papabayaan ka namin kapag nagpakasal na kami. Siyempre hindi mangyayari yun. Ikaw ang magiging panganay namin ng ate mo, kahit magka-baby na kami. Katwiran pa ni Evo. Ang iwi na sana si Andrea sa salitang magkaka-baby na ginamit ni Evo. Pero hindi niya ginawa nang makita ang emosyon sa mga mata ni Dawson. Masaya ito sa narinig mula kay Evo. Kahit ayaw nito kay Evo, pinapakita pa rin nito ang pagtanggap sa kunwari nilang relasyon. Wala akong pakialam sa relasyon nyo. Ang tatandaan nyo na para itago pa yan.
Maglaro ulit tayo, Sir Madrigal. Saad ni Dawson at baling sa guro nito. Nawala sa isip ni Andrea na naroon si Kelvin, kaya natuon ang tingin niya rito. Bahagyang naningkit ang mga mata niya nang makita ang talim sa mga mata nito. Mabilis lang itong yumuko at inayos ang salamin sa mata para umiwas. Sige, maglaro ulit tayo. Galingan mo na ngayon, hindi ka pa nananalo sa akin. Sang-ayon ni Kelvin kay Dawson. Siya nga pala, Dawson. Huwag ka na nga absent sa klase ko. Pwede ka pang humabol sa susunod na meeting at huwag ka nang tatambay sa puno sa likod ng school sa oras ng PE. Muling sabi ni Evo sa binatilyo. Kunot noon namang bumaling si Dawson kay Evo. Paano mo nalaman kung saan ako tumatambay? Makahulugan namang humisi si Evo. Sikreto yun ng mga gwapo. Ay, ang angas mo pa rin, Sir Conley. Kung hindi ka lang mapapangasawa ni ate, pinalayos na kita. Tumawa naman si Evo sa reaksyon ni Dawson. Hindi naman mawari ni Andrea kung ano ang emosyong pinapakita ni Kelvin. Mahigpit ang hawak nito sa game controller at parang nanilisik ang mga matang nakatingin sa monitor. Andrea. Tawag pansin sa kanya ni Evo nang bumalik ang atensyon ni Dawson sa video games. Bumaling naman siya rito. Bakit? Hawakan mo likod ko. Bulong nito bago bitiwan ang kamay niya. Nagtataka naman niyang sinunod ang sinabi ni Evo. Ganoon na lang ang gulat niya nang kumapit ang mantsa ng dugo sa kamay niya. Hindi lang yun halata dahil sa suot nitong leather jacket. Oh my God! Bakit hindi mo sinabing? Mabilis naman siyang napahinto sa pagsasalita nang tumingin sa kanya si Dawson at Kelvin. Sa kwarto lang muna kami. Sabi niya sa mga ito na may pilit ng ngiti. Magkakaanak na kayo, di ba? Bakit nagpapaalam ka pa? Sagot ni Dawson. Tama si Dawson. Dapat hindi na nga siya nagpapaalam dahil bubenta rito ang kwento ni Evo. Inilagay niya ang isang braso ni Evo sa balikat niya at hinawakan ito sa baywang. Hindi siya nagpahalata na inaalalayan niya ito sa paglalakad. Pagpasok sa silid ni Andrea, mabilis niyang sinara ang pinto at inalalayang umupo si Evo sa kama niya. Bakit hindi mo sinabi na may sugat ka? Sana nagamot yan kanina nang dumating ang medical group sa crime scene. Bakit tiniis mo pa yan? Mahina pero may gigil niyang tanong. Ngayon niya lang napansin ang pamumutla nito. Nawala sa isip ko eh. Nangihina nitong sabi. Paano mawawala sa isip mo? Manhid ka ba at hindi mo nararamdaman na may sugat ka? Patingin nga niyan. Inalis ni Andrea ang jacket ni Evo at itinaas ang laylayan ng t-shirt nito para makita ang sugat. Hindi niya inaasahan ang mga peklat nito sa likuran. Mukhang hindi iyon ang unang beses na nagkasugat ito roon. Expertise ni Evo ang short-range combat, kaya hindi maiiwasan na magkasugat ito sa harapang laban, lalo na kung napapalibutan ito ng mga kalaban. Shit! Kailangan mo ng doktor, Captain. Malalim ang sugat mo. Dapat sa ospital tayo dumiretso at hindi sa bahay ko. Kumuha si Andrea ng malinis na damit sa closet niya at itinakip iyon sa sugat ni Evo para maawat ang labis na pagdugo ng sugat nito. Humiga ka muna sa kama ko para hindi ka masyadong mahirapan. Saad niya kay Evo nang makita niyang nakapikit na ito. Marahan niya itong inalalayan para humiga ng padapa sa kama niya. Hindi na niya alintana ang nagkalat nitong dugo sa bedsheet niya. Mas mahalagang mapigilan niya pansamantala ang paglabas ng dugo sa sugat nito. Wala siyang kagamitan sa bahay para sa kalagayan ni Evo, kaya kinuha niya ang kanyang spare cellphone para tumawag ng doktor na kilala niya sa Fortress. Andrea, si Dawson. Mahinang sabi ni Evo. Lumapit naman si Andrea sa pintuan. Dinikit niya roon ang tenga para pakinggan ang ginagawa ng dalawa sa labas. Naririnig pa rin niyang naglalaro ang mga ito, kaya ibinalik niya ang atensyon sa tinatawagang doktor. Bakit hindi siya sumasagot? Naiinis diyang sabi ng unattended ang numerong tinatawagan niya. Sinubukan naman niyang tawagan si Captain McLaren at agad itong sumagot. Captain, may sugat si Captain Bravo. Magpadala kayo ng nurse o doktor sa bahay ko. Ngayon na, Captain. Namumutla na siya dahil sa dugong nawala sa kanya. Mabilis niyang sabi sa mahinang boses. Relax, Agent Mona. Huwag kang mag-alala. Hindi mapapahamak si Captain Bravo.
Hindi ako nag-aalala sa kanya, Captain. Mas malakas pa to sa kalabaw kaya bakit ako mag-aalala? Sansala niya sa sinabi ng kapitan. Hindi naman ito pinansin ng katwirin niya. Magpapadala ako ng mag-aasikaso kay Captain Bravo, pero siguraduhin mo lang na walang ibang tao sa bahay mo. Iniiwasan natin ang kahit anong abala sa gagawin ng medical team. Okay, Captain. Pagkatapos ng pag-uusap ni Andrea at Captain McLaren, naghanap si Andrea ng maaari niyang gamitin para sa sugat ni Evo. Hinalungkat na niya ang mga gamit sa banyo, pero wala man lang siyang first aid kit doon. Kumuha na lang ulit siya ng isang damit at binasa iyon ng tubig. Ginamit niya yon para alisin ang dugo sa katawan ni Evo. Evo, kaya mo bang tanggalin ang damit mo? Pukaw niya rito. Marahan naman itong binuksan ng mga mata at humarap sa kanya patagilid. Nagawa pa nitong ngumiti sa kabila ng kondisyon nito. Ikaw na lang ang maghubad sa damit ko. Bahala ka na rin kung pagnanasaan mo ko. Hindi naman ako papalag. Ipapaabaya ko na ang sarili ko. Nangihina ka na't lahat-lahat pero nagagawa mo pang sabihin yan? Huwag ka munang magsalita. Baka mainis pa ako sa'yo't maisipan kong pabayaan kang maghingalo dyan. Ngumiti lang naman si Evo at muling pumikit. Napakalakas ng katawan nito para kayanin ang ganoong sugat sa biyahe habang pauwi sila. Kung sa iba yon, baka nahulog na ito sa motorsiklo o kaya ay nawala ng malay. Mukhang bihasa na rin si Evo sa mga ganoong klase ng sugat kaya napatagal ito. Andrea. Bakit? May kailangan ka ba? Nagtataka niyang tanong kay Evo. Dahan-dahan niya ring inaalis ang damit nito. Mas mapapadali ang paglilinis niya sa katawan ni Evo kung aalisin niya ang pangitaas nito. Meron. Kailangan kita sa buhay ko, Andrea. Tigilan mo nga ako sa mga pangiinis mo. Nagpapanggap ka lang ba na nanghihina, Evo? Bakit ang dami mo pang lakas para asarin ako? Dahil marami ka ring oras para ipagtabuyan ako. Simula nang makita kita, nakatuon na ang tingin ko sa'yo. Inalam ko rin ang lahat ng bagay tungkol sa'yo. Pero kahit minsan, hindi mo ako pinansin. Papansinin mo lang ako kapag inaasar kita. Iyon na lang ang paraan ko para pansinin mo. Seryoso nitong sagot. Natigilan naman si Andrea. Nagpanggap siya na tila walang narinig at nagpatuloy lang sa pagtanggal ng damit ni Evo. Umiwas siya ng tingin nang tumambad sa kanya ang magandang katawan ng binata. Pero muli siyang napatingin kay Evo nang hawakan nito ang kamay niya. Idinikit ni Evo ang palad niya sa dibdib nito habang bahagyang nakabukas ang mga mata nito. Ramdam na ramdam niya ang tigas ng dibdib ni Evo sa mga kamay niya. Nag-iinit ang kanyang muka at binawi ang kamay niya kay Evo. Pero mahigpit nitong hinawakan iyon. Sinasabi ko na nga ba't nagkukunwari ka lang na mahina eh. Bitawan mo ang kamay ko. Baka tamaan ka sa akin, Evo. Nagulat si Andrea nang bigla siyang hilahin ni Evo palapit. Kinabig nito ang batok niya at siniil ng halik. Napasinghap si Andrea. Sinamantala naman ni Evo ang pag-awang ng bibig niya at mapangahas siyang hinalikan. Parang kaluluwa ni Andrea na dadala sa tuwing sinisipsip ni Evo ang mga labi niya. Nanghina siya sa intensidad ng halik nito. Namalayan na lang niyang tumutugon na siya sa halik ni Evo. Para siyang napunta sa ibang dimensyon dahil wala siyang nararamdaman sa paligid, kundi ang mainit na halik ni Evo. Ate, lalabas kami ni Sir Madrigal. Mamayang hapon na ako uuwi. Sigaw ni Dawson sa labas ng silid, kaya mabilis siyang humiwalay kay Evo. Sige, mag-iingat kayo. Huwag ka magpapagabi. Sagot niya at pilit iniwasan ang matamang titig ni Evo. Ramdam ni Andrea ang pag-iinit ng mukha niya, lalo na nang ngumiti si Evo sa kanya. You're beautiful, Andrea. From the day I met you till now. Walang araw na hindi ka sumasagi sa isip ko simula nang makita kita. Walang araw din na pinagtatabuyan mo ko sa tuwing nakikita mo ko. Minsan, gusto ko na lang maging rifle para ako na lang ang laging hawak mo. Pwede bang ibala mo ang puso mo sa rifle at iputok mo sa akin? Baka sa ganong paraan, makuha ko na ang pagmamahal mo, Andrea. Evo, nagdidiliryo ka na ba?
Malapit ang dumating ang medical team kaya konting tiis na lang at magagamot ka na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. I-reserve mo yung lakas mo para hindi ka lalong manghina. Sagot ni Andrea at pilit tinatago ang totoong nararamdaman. Ayaw niyang mapansin ni Evo na tumatago sa puso niya ang mga sinasabi nito. Baka mamaya, niloloko lang pala siya nito. Baka mahulog na naman siya sa mga pirong ginagawa nito. Pinilit ni Evong bumangon. Hinawakan naman niya ito para alalayan. Natigilan si Andrea nang isandal ni Evo ang noo sa balikat niya. Seryoso ako, Andrea. Mahina nitong sabi. Ano bang sinasabi mo? Saan ka seryoso? Seryoso ako sa'yo. Mahal kita. Matagal na. Manhid ka lang talaga. Saad ni Evo bago ito nawala ng malay. Hoy, Evo, ayos ka lang ba? Natatarantang tanong ni Andrea. Hindi niya mapigilan ang malakas na kabog ng puso niya. Nag-alala rin siya sa kalagayan ng kapitan. Narinig ni Andrea ang tunog ng doorbell sa labas. Inalalayan niya munang humiga ng patagilid si Evo sa kama at ninagyan ito ng kumot bago lumabas sa silid niya. Nagpasalamat siya dahil medical team ng Fortress ang dumating. Magandang pagkakataon din niyon dahil umalis ng bahay si Dawson kasama si Kelvin. Di na niya kailangan magpaliwanag pa. Pasok kayo, Doc Debris at Nurse Daphne. Paanyaya niya sa dalawa. Salamat, Agent Mona. Nasaan si Captain Bravo? Tanong ni Dr. Debris, isa sa medical respondents ng Fortress. Nasa silid ko po, Doc. Sagot niya sa matandang doktor. Pumasok ang dalawa sa bahay ni Andrea at dinala naman niya ang mga ito sa silid niya kung nasaan si Evo. Kaagad namang inesikaso ng mga ito si Evo. Pagdating sa trabaho, pasaway talaga itong si Captain Bravo. 2 araw na siyang nilalagnat pero itinuloy pa rin niya ang pagkasagawa ng mission kagabi. Umiiling na sabi ni Dr. Debris habang tinatahi ang sugat sa likod ni Evo. Mabilis lang naman iyong natapos. Nauunawaan ko si Captain Bravo, Doc. Hindi mahalaga ang sarili namin pagdating sa trabaho. Lalo na kung nakasalalay ang kaligtasan na nakararami sa misyon namin. Wika niya sa manggagamot. Tama ka, Agent Mona. Pero kailangan nyo rin pagtuunan ng pansin ang kalusugan nyo. Hindi nyo magagawa ang mga misyon kung mahina kayo. Bueno, maayos na ang kalagayan ni Captain Bravo. Bumaba na rin ang lagnat niya. Konting pahinga lang at babalik na siya sa dating lakas niya. Ipainom mo lang itong gamot sa kanya mamaya pagkagising. Para ito sa sugat niya. Salamat, Dr. Debris. Mabuti nakarating agad po kayo rito. Tinatawagan ko si Dr. Prince pero hindi ko siya makontak. Kaya wala po akong pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Captain McLaren. Pasensya na po sa abala, Doc. Walang problema, Agent Mona. Trabaho namin ang pangalagaan kayo. Bueno, hindi na rin kami magtatagal. Marami pa kaming pasyente sa ospital at naroon din si Dr. Prince. Kaya siguro hindi mo siya makontak. Haalis na kami. Salamat po ulit, Doc. Ihahatid ko na po kayo sa labas. Hinatid ni Andrea sa labas ang dalawa. Pagkatapos ay nagluto siya ng mushroom soup para kay Evo kapag nagising ito. Natigilan naman siya sa paghahalo ng niluluto nang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Evo bago ito mawala ng malay. Totoo kayang sinasabi niya? Baka naman niloloko niya lang ako. Hindi niya talaga alam kung kailan ito seryoso at kung kailan nagloloko. Bahala nga siya. Kung seryoso siya, edi patunayan niya. Sa ngayon, hindi ko muna paniniwalaan ang mga sinasabi niya dahil may sakit siya. Pinal niyang sabi sa sarili. Ngunit hindi niya mapigilan ang ngiti sa labi. Hindi siya manhid kaya kinikilig din siya sa nangyari kanina. Isa si Evo sa crush ng mga trainee noon nagsasanay pa lang siya. Hindi niya tinatanggi na isa siya sa mga humahanga sa lalaki. Pero napapawi ang pagkagusto niya rito kapag inaasar siya ni Evo. Ngayong nagtapat ito ng pagmamahal sa kanya, pakiramdam niya ay maswerte siya. Maswerte kung seryoso ito sa kanya at hindi yun isa sa mga kalokohan nito para inisin siya. Dapit hapon na nang magising si Evo. Nadatnan nito ni Andrea sa silid niya habang sinusuot ang jacket nito. Mabuti gising ka na. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya dala-dala ang mainit na mushroom soup.
Maayos ng pakiramdam ko. Bumalik na rin ang lakas ko. Salamat. Saan ka pupunta? Bakit nagmamadali ka? Misyon. Sagot ni Evo na may pagmamadali. Misyon? May mission pa ba kayo maliban sa ginawa natin kagabi? Di ba natapos na natin ang misyon? Nabura na rin ang website na ginagamit nila. May bagong mission ba ang grupo mo? Tanong niya bago ilagay ang mangkok ng sabaw sa side table. Hindi pa tapos ang misyon, Andrea. Ha? May nakatakas ba sa mga hinuli niyo kagabi? Saka ako nagpapaliwanag. Kailangan ko nang umalis. Nagmamadali itong lumabas ng silid. Teka lang! Itong gamot mo sa sugat, Captain! Hindi naman siya nito pinansin. Nadismaya naman si Andrea dahil hindi man lang nito pinansin ang niluto niya. Nauunawaan naman niya ang pagmamadali nito ay para sa trabaho. Pero nalulungkot lang siya dahil hindi nito naalala ang ginawa nitong pagtatapat sa kanya. Muli na lang niyang kinuha ang mangkok para ibalik sa kusina. Pero biglang pumasok muli si Evo sa silid niya. Kinuha nito ang mangkok at inubos ang laman niyon kahit mainit pa ang sabaw. Parang napasong lalamunan ko ah. Saad ni Evo bago ibalik ang mangkok sa hawak niyang tray. Tinampot din ito ang gamot na nasa mesa at ininom. Nakatanga lang naman si Andrea rito at hindi makapaniwala na bumalik si Evo para sa niluto niyang sabaw. Salamat sa mainit na sabaw at gamot, sweetie. Gusto ko mang manatili, pero kailangan ko na talagang umalis. Babalik ako at ayusin ko ang pagtatapat ko. Pangako. Mahal talaga kita, Andrea. Totoo yun at walang halong biro. Mabilis nitong sabi bago siya gawaran ng mabilis na halik sa labi. Napangiti nilang si Andrea sa pag-alis ni Evo. At least naalala niya. Saad niya bago nagtungo sa kusina. Hinugasan niya ang mangkok. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Dawson. Sinagot naman agad ni Dawson ang tawag niya. Nagtaka pa siya dahil tahimik sa kabilang linya. Hello, Dawson. Malapit ang gumabi. Umuwi ka na. Saad niya pero tahimik pa rin ito. Hindi ka pa magsasalita? Nasaan ka ba? Susunduin na lang kita. Napakunot ang noo ni Andrea. Nagmarinig niya ang impit na daing sa kabilang linya. Hello, Dawson, nasan ka? Nag-aalala niyang tanong. Baliw ka! Galit na sabi ni Dawson sa kabilang linya. Alam ni Andrea na ibang tao ang sinasabihan nito dahil narinig niya ulit ang daing ng kapatid niya. Dawson. Ate, wag kang pupunta rito. Baliw ang isang to. Gusto ka niyang... Visit ka! Dinig niyang sigaw nito. Nanlamig si Andrea sa kaalamang nasa panganib si Dawson. Kung sino ka man, sabihin mo kung nasan ka. Pupuntahan kita. Wag ate, mapapahama ka sa baliw na. Tahimik! Sigaw ng isang lalaki bago niya muling narinig ang daing ni Dawson. Saktan mo pa ang kapatid ko at pinapangako ko, ililibing kita ng buhay. Galit niyang sabi sa taong may hawak kay Dawson. Andrea, my Andrea. Parang baliw nitong sabi sa kabilang linya sabay tawa. Gusto mong makita ang kapatid mo? Sige, puntahan mo siya, pero wag mong isasama ang fiancé mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, hindi mo na makikitang buhay ang kapatid mo. Sino ka ba? Sinong fiancé ang tinutukoy mo? Tumawa naman ang lalaki bago muling nagsalita. Akala ko, may pag-asa pa ako sa iyo, Andrea. Pero ngayon ay nagdadalang tao ka na sa anak ng mayabang na PE teacher na yon. Akin ka lang, Andrea. Akin ka lang. Walang sino man ang pwedeng magmay-ari sa'yo. Ako lang, Andrea. Ako lang. Aakuin ko ang baby mo. Basta akin ka lang. Mahigpit na kumuyom ang mga kamay ni Andrea nang mapagtanto kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Kelvin, alam kong ikaw yan. Huwag kang magkakamaling saktan ng kapatid ko. Kapag napahamak siya, sinusumpa ko. Papatayin kita. Galit niyang sabi. Wala na siyang iniisip sa oras na yon kundi ang kaligtasan ni Dawson. Walang problema, Andrea. Pumunta ka lang sa address na ibibigay ko at hindi mapapahamak ang kapatid mo. Bibigyan kita ng 2 oras. Kapag wala ka pa sa loob ng 2 oras,
pasasabugin ko ang bungo ng kapatid mo. Saad ni Kelvin at tumatawang pinutol ang tawag. Kinakabahan si Andrea habang hawak ang cellphone niya. Ilang saglit pa, isang mensahe ang natanggap niya mula sa numero ni Dawson. Isang address ang kalakip ng mensahe na agad niyang pinuntahan. Samantala, matalimang tingin ni Dawson sa lalaking iniidolo niya noon. Nakagapo siya sa isang upuan habang pinaglalaroan nito ang baril sa kamay. Akala niya pupunta lang sila sa game zone, pero dinala siya ni Kelvin sa malaking bahay na iyon na puro machine ang kagamitan. Idol pa naman kita, Sir Madrigal, pero isa ka palang baliw. Sigaw ni Dawson kay Kelvin. Tumawa si Kelvin. Nababaliw na talaga ang lalaki dahil wala na sa ayos ang kasuotan nito at gulo-gulo na rin ang buhok. Sigaw ito ng sigaw kanina nang dumating sila sa bahay na iyon. Sinabunutan nito ang sariling buhok. Inalis ang botones ng suot na damit at pinagtatapo ng ibang mga gamit. Nagwawala ito habang sinisigaw ang pangalan ni Andrea at sinusumpa naman ito ang pangalan ni Evo dahil sa galit. Baliw! Baliw ang tingin mo sa akin. Kasalanan ng ate mo kaya naging ganito ako. Kung ako ang pinili niya, hindi mangyayari to. Naghintay ako ng ilang buwan para mapansin niya. Lagi akong pumupunta sa bahay niyo pero hindi man lang niya ako tinapunan ng pansin. Tapos ngayon, malalaman kong buntis siya. Niloko ako ng kapatid mo. Siraulo ka ba, Sir Madrigal? Huwag kang mag-ilusyon na kasintahan mo si ate. Walang kayo ng ate ko. Hindi kanya gusto at hindi niya magugustuhan ang baliw na kagaya mo. Tahimik! Sigaw ni Kelvin bago hampasin ang baril ang mukha ni Dawson. Dumugo ang labi ng binatilyo pero hindi pa rin siya nagpatinag sa kaharap na lalaki. Masaya ako dahil hindi ikaw ang nagustuhan ng kapatid ko. Baliw ka! Baliw! Mahigpit namang hinawakan ni Kelvin ang mukha ni Dawson. Ipapakita ko sa harapan mo ang kayang gawin ng baliw na to kapag dumating ang ate mo. Ipapalasap ko sa kanya ang pagtitiis na ginawa ko para lang pansinin niya. Wala akong pakailam kahit buntis siya. Akin lang si Andrea. Aangkinin ko siya sa harapan mo. Umadha ang takot sa mga mata ni Dawson para sa kapatid niya. Natuwa naman si Kelvin sa nakakita ngayon sa binitilyo. Binitiwan nito si Dawson at tinapik-tapik pa ang muka bago humarap sa monitor na nagpapakita ng CCTV footage. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay ko. Masayang sabi ni Kelvin. Mas lalong tumindi ang takot ni Dawson para sa kapatid niya nang makita itong pumasok sa kabahayan. Sinundan niya ng tingin ang mga CCTV footage kung nasaan ang imahe ng kapatid niya hanggang tumapat ito sa silid na kinaroroonan nila. Hanga na ako sa kapatid mo, Dawson. Susuungin niya ang panganib para lang iligtas ka. Hindi ako nagkamaling gamitin ka para makuha si Andrea. Nakangising sabi ni Kelvin. Kinasan nito ang baril at itinutok sa ulo niya. Habol-habol na ni Dawson ang sariling paghinga dahil sa kaba. Napakabata pa niya para mamatay. Hindi pa siya nakakabawi sa mga sakit ng ulo na binibigay niya sa ate niya. Gusto pa niyang makatapos ng pag-aaral at makita ang mga anak ng kapatid niya. Ate, huwag kang papasok dito! Sigaw ni Dawson nang makitang pumipihit ang seradora. Binaling din ni Kelvin ang baril nito sa direksyon ng pintuan. Pagbukas ng pinto, nawala din ang ilaw. Nataranta si Kelvin dahil hindi gagana ang kanyang mga machine kung patay ang power supply. Anong nangyari? Bakit nawala ng ilaw? Sigaw nito. Sunod-sunod din nitong kinalabit ang gatilyo ng baril. Kaya naman kung saan-saan tumama ang bala nito. Isang malakas na puwersa naman ang humila kay Dawson para makaiwas sa mga bala. Inalis nito ang tali ng binatilyo. Dito ka lang. Saad nito. Nagtaka si Dawson dahil hindi yun ang kapatid niya. Wala naman itong ibang kasama nang pumasok sa bahay si Kelvin. Kaya nagtataka siya kung sinong lalaki nagligtas sa kanya. Maya-maya ay kumilos ang lalaki at umalis sa tabi niya. Huwag kang kikilos na masama, kundi sabog ang ulo mo. Saad ng isang boses bago muling bumalik ang ilaw sa paligid. Nagulat si Dawson nang makita si Evo at hawak na nito ang baril ni Kelvin na nakatutok sa ulo ng lalaki. Sir Conley? Gulat na bulalas ni Dawson. Hey there, buddy. Nasaktan ka ba?
Naku, may sugat ka sa labi. Lagot ako sa ate mo. Sinabi ko pa naman na ilalabas kita rito ng walang galos. Mababawasan ang pogi points ko nito. Nakangiting bungad ni Evo sa binatilyo. Paano ka nakarating dito, Sir Conley? Si ate ang nakikita ko sa monitor kanina. Yun ba? Makahulugang ngumiti si Evo bago ikwento ang naging plano nila ni Andrea kanina bago nagtungo roon para iligtas si Dawson. Nagmamadali si Evo kanina nang matanggap ang report ng isa niyang tauhan. Nalaman na ng mga ito kung nasaan ang main server ng illegal website na ginagamit ng mga sindikato. Nagawa na yung burahin kagabi ni Agent Dolphin. Ito ang computer monster ng Spy Division na kagrupo ng kakambal niyang si Ava. Pero sa isang iglap ay bumalik ulit ang website na tila walang nangyari. Parang automatic yung babalik hanggat hindi nasisira ang main server. Ibigay niyo sa akin ang lokasyon ng main server. Ikonekta mo rin sa linya si Agent Dolphin para mas mabilis ang koordinasyon namin. Saad ni Evo sa suot na earpiece paglabas ng bahay ni Andrea. Noted, Captain. Sagot ng isa sa mga tauhan niya. Pinara agad ni Evo ang dumaan na taxi at sumakay roon. Habang nasa biyahe ay nasagap naman niya ang linya ni Agent Dolphin. Ibinigay nito ang address ng main server na sinabi naman niya sa driver. Nang malapit na siya sa lugar, nakita naman niyang dumaan ang big mic ni Andrea. Agent Dolphin, can you check Agent Mona's location? Saad niya sa kabilang linya sa mahinang boses. Iniiwasan niyang marinig ng taxi driver ang pribado nilang usapan ng mga kasamang agent. Yes, Captain. Sandali itong tumahimik sa kabilang linya bago muling nagsalita. Agent Mona's location is... Oh, she's there, Captain. Tama ang hinala ni Evo. Si Andrea nga ang nakasakay sa big bike na lumampas sa sinasakyan niyang taxi. Kontrolin mo ang stoplight at pahintuin si Agent Mona. Kailangan ko siyang makausap. Affirmative, Captain. Ilang saglit lang ang hinintay ni Evo nang tumigil ang sinasakyan niyang taxi. Nagbayad siya at agad bumaba ng sasakyan. Tumakbo siya patungo sa nakahintong big bike. Humarang siya sa unahan nito. Inalis naman ni Andrea ang face shield ng helmet at kunot noong nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Evo? Umulis ka dyan, nagmamadali ako. Saan ka pupunta, sweetie? Balik tanong ni Evo sa dalaga. Pupuntahan ko si Dawson sa glass house na matatagpuan sa 3rd block Torete Village. Kasama siya ni Kelvin at may ginagawa ang baliw na yun sa kapatid ko. Sasama ako. Ano? Hindi ka pwedeng sumama. Sasaktan ni Kelvin si Dawson kapag nakita ka. Pinatong ni Evo ang kamay sa kamay ni Andrea. Trust me, Andrea. Ililigtas natin si Dawson na magkasama. Paanong misyon mo? Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero parehong address ang pupuntahan natin. Sa glass house rin matatagpuan ang main server ng website na sinira natin kagabi. Kailangan kong masira ang main server para tuluyang maglaho ang website. Anisigurado na kung may kinalaman si Kelvin Madrigal sa kasong hawak namin. Ngayon ko lang napagtanto kung anong koneksyon ng Green Santiago Integrated High School sa kaso dahil laging konektado iyon sa mga nawawalang estudyante. Iyon bang dahilan kaya naging undercover teacher ka sa paaralan ni Dawson? Oo. Sa school na yun huling pumupunta ang mga estudyante bago sila i-report na nawawala. Ngayon, alam ko na ang dahilan. Si Kelvin ang mata ng mga sindikato. Siya ang nagbibigay ng mga impormasyon ng mga biktima. Kumukuha siya ng target sa ibang paaralan para iligaw ang investigasyon. Kung kukuha siya sa paaralan kung saan siya nagtatrabaho, mabilis siyang matutunto ng mga pulis. Sinasamantala niya ang pagpunta ng ibang estudyante sa Green Santiago Integrated High School para malaman ang susunod niyang target. Napakahayop talaga ng baliw na yun. Teacher pa naman siya nagagabay sa magandang kinabukasan ng mga estudyante niya. Pero siya pa itong sumisira sa kinabukasan ng mga bata. Dapat magbayad siya sa kasalanan niya. Anong plano mo para mahuli ang baliw na yon? Ipapaliwanag ko na lang sa daan ng plano. Sige, sakay na. Sumakay si Evo sa likuran ng motorsiklo ni Andrea. Pinaandar naman iyon ni Andrea nang mag-go signal ang stoplight. Anong pakay sa'yo ni Mr. Madrigal? Tanong ni Evo. Nakadukwang ito kay Andrea at nakayakap sa baywang nito para mas marinig ng dalaga ang boses niya. Hindi ko alam. Ang gusto lang niya ay pumunta ako roon ng walang kasama.
Hindi maganda ang kutob ko sa gagawin niya. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Huwag kang papasok sa glass house na yun. Puno ng camera at machine ang lugar na yun. At hindi natin alam kung anong trap ang ginawa niya sa loob. Hindi pwede. Baka saktan ni Kelvin si Dawson kapag hindi ako dumating. 2 oras lang ang palugit niya at kalahating oras na lang ang meron ako. Sandali namang nag-isip si Evo kung ano ang mabuting gawin sa sitwasyon ng magkapatid. Pinindot niya ang earpiece at kumonekta sa kasamahan. Agent Dolphin, may magagawa ka bang paraan para hindi malaman ni Kelvin kung sino ang papasok sa glass house? Tanong ni Evo dito sa kabilang linya. Meron, Captain. Pwede kong gamitin ang Swap Identity app na bagong invento ng Invention Chambers ng organisasyon. Maaari kang pumasok sa loob bilang si Agent Mona. Kailangan ko lang makapasok sa server ng glass house para gawin yun. Alright, I'm counting on you, Agent Dolphin. Sabihin mo sa akin kapag handa na ang lahat. Noted, Captain. Matapos ang usapan ni Evo at Agent Dolphin, si Andrea naman ang pinagtuunan ng pansin ni Evo. Ilalabas ko ng walang galos ang kapatid mo sa glass house, Andrea. Tulungan mo naman akong sirain ang main server para matapos ng illegal na gawain ng mga sindikatong kinabibilangan ni Kelvin Madrigal. Makikipagtulungan ako. Basta iligtas mo ang kapatid ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ni Dawson, Evo. Mark my word, Andrea. Hindi mapapahamak ang kapatid mo. Nang magkasundo si Evo at Andrea sa gagawin, huminto ang big bike ni Andrea hindi kalayuan sa glass house. Nagbigay rin ng go signal si Agent Dolphin na nagawa na nitong pasukin ang sistem ng sindikato at kontrolado na nito ang buong lugar. Sinabi rin ito kay Andrea ang lokasyon ng main server habang si Evo naman ay pinuntahan ang lokasyon ni Dawson at Kelvin. Imahe ni Andrea ang makikita sa CCTV dahil sa swap identity na gamit ni Agent Dolphin. Nang mawala ng ilaw ang buong glass house, alam ni Evo na nasira na ni Andrea ang main server. Kaya siya naman ang kumilos para iligtas si Dawson at dakpin si Kelvin. Pagkatapos ikwento ni Evo kay Dawson ang planong iyon, ay galit na galit naman si Kelvin dahil naisahan ito ni Evo. Sigaw ito ng sigaw at halos isumpa na si Evo dahil sa galit. Wala ka nang magagawa, Mr. Madrigal. Kailangan mong managot sa batas dahil sa pagkakasangkot mo sa illegal website ng mga sindikato. Kung ako sa'yo, kukuha na lang ako ng abogado kaysa sumigaw ka sa galit riyan. Nakangising sabi ni Evo. Hayop ka, Conley! Hayop ka! Sinira mo ang mga plano ko pati negosyo ng grupo ko. Manhanagot ka! Muling sigaw ni Kelvin, pero tinulak lang ito ni Evo palabas ng silid. Nakasalubong naman nila si Andrea at nag-aalalang lumapit ang dalaga kay Dawson. Dawson, ayos ka lang ba? Siniyasat nito ang katawan ng kapatid kung may sugat. Ayos lang ako, ate. Matamlay na sagot ni Dawson. Hindi pa rin ito makapaniwala sa mga nangyari. Nakita naman ni Andrea ang epekto kay Dawson ng ginawa ni Kelvin. Galit na lumapit si Andrea kay Kelvin at hinawakan ito sa kwelyo. Binitawan naman ni Evo si Kelvin at hinayaan kung ano ang gagawin ni Andrea sa lalaki. Walang hiya ka? Matagal nang masama ang kutob ko sa iyong baliw ka. Kaya palang hinding-hindi kita mapagkakatiwalaan. Isa ka nga palang baliw. Tapos dinamay mo pa si Dawson sa kagaguhan mo? Peste ka! Tinakot mo pang kapatid ko! Galit na sinuntok ni Andrea si Kelvin. Hindi niyon inaasahan ni Kelvin kaya nasa pulito sa muka. Napangiwi naman si Evo dahil sa lakas ng suntok ni Andrea. Isa ako sa nagturo na sumuntok dyan. Proud na sabi ni Evo. Natulala lang naman si Dawson sa kinatatayuan. Namangha sa lakas ng ate niya. Pero nagtataka rin ang binatilyo kung paano yun nagawa ng kapatid niya. Akala ni Dawson ay siya na ang siga. Masiga pa pala ang ate niya kapag nagalit. Buddy, ipapaliwanag din namin ang lahat sa'yo. This time, katotohanan ang maririnig mo. Sabi ni Evo kay Dawson na bakas ang kalituhan sa muka. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nasa ilalim na ng kustodiya ng NBI si Kelvin Madrigal para harapin ang mga patong-patong nitong kaso. Nakikipagtulungan naman ang Fortress sa NBI para sa mas mabilis na aksyon. Pribadong organisasyon ng Fortress, pero legal itong nakikipagtulungan sa gobyerno. Samantala, balik eskwela naman si Dawson matapos ng lahat ng nangyari. Nabawasan na rin ang pagkabigla ng binatilyo nang ipagtapat ni Andrea at Evo ang tungkol sa kanilang trabaho at totoong relasyon.
Mahirap isiwalat ang sikretong iyon, pero nangako sila sa mga boss ng Fortress na mapagkakatiwalaan si Dawson. Ibinigay naman ni Shakira at Amy ang pahintulot sa dalawa, ngunit kaakibat niyon ay responsibilidad nila na panatilihing tahimik si Dawson tungkol sa katauhan nila, para na rin sa seguridad ng Fortress at iba pang agent. Hindi mo na ako kailangan ihatid, ate. Okay na ako. Saad ni Dawson ang samahan nito ni Andrea pagpasok sa eskwela. Alam kong okay ka na. Magbabayad lang ako ng tuition mo para sa second semester, kaya sinamahan kita. Katwiran naman ni Andrea. Pinadala mo na lang sana sa akin ang pambayad at ako na magbabayad sa accounting office. May pupuntahan ka ngayon, di ba? Sabi ni Kuya Evo, may lakad kayong dalawa. Hayaan mo siya. Niloloko ka lang nun. Nakanguso niyang sabi. Mukhang seryoso naman siya sa'yo, ate. Simula nang ipagtapat niyang wala talaga kayong relasyon, sinabi niya sa akin na liligawan ka niya at hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapasagot. Kailan mo ba siya planong sagutin? Excited pa naman ako sa magiging anak niyo. Pero hindi ka naman pala buntis. Magpabuntis ka na kaya sa kanya? Abat lokong to? Wala pa sa plano ko magpabuntis. Pero nasa plano mo ang sagutin si Kuya Evo? Hindi naman nakasagot si Andrea. Lihim na lang siyang ngumiti dahil yun talaga ang plano niya. Si ate kinikilig oh. Tudyos sa kanya ni Dawson. Balita ko, last day ni Kuya Evo sa school next week dahil babalik na ang PE teacher namin. Hindi na yan papalya sa paniligaw sa'yo. Sagutin mo na ate. Kahit maangas si Kuya Evo, gusto ko siya para sa'yo. Isa pa, ang astig niya. Kayang-kaya ka rin niyang protektahan, lalo na sa uri ng trabaho niyo. Pangungulit pa rin ito. Tigilan mo ko, Dawson. Pumasok ka na. Pupunta lang ako sa accounting office. Sige ate, basta isama mo ulit ako sa bar ah. Hindi pwede, minor ka pa. Sinama lang kita roon para makita mo ang lugar at hindi para tumambay ka roon. Sige na, pasok na. Daya naman. Reklamo ni Dawson. Pangiti-ngiti naman si Andrea habang patungo sa accounting office. Umupo muna siya sa waiting area dahil may kausap pa ang accounting officer. Mula sa pwesto niya ay naririnig niya ang pag-uusap ng officer at ng babae sa labas ng salaming bintana. Mrs. Taldes, graduating na po ang anak mo. Hindi na po pwede ang promissory note. Kailangan mo na pong bayaran ang balance niyo rito sa school. Saad ang accounting officer sa ginang. Wala po talaga akong pera ngayon, ma'am. Nalugi po ang kakarampot kong negosyo sa karinderya. Wala naman po akong ibang hanap buhay. Baka pwede pong bigyan niyo muna ako ngayon. Pangako, magbabayad po ako bago ang graduation. Pakiusap ng ginang. Sige po, misis, pero kapag hindi po kayo nakabayad, hindi po makakasama sa graduation ng anak mo. Opo, ma'am. Salamat po. Malungkot na umalis ang ginang. Kitang-kita ni Andrea ang bigat na pinapasa nito. Ito rin ang ginang na sumisingil sa kanya ng pampagamot sa anak nito na nakaaway ni Dawson dati. Lumapit si Andrea sa accounting officer. Hello, ma'am. Babayaran ko po ang tuition fee ni Dawson Tan. Wika niya rito. Okay po, ma'am. Pakihintay lang po sandali. May isa pa po, ma'am. Babayaran ko rin po ang tuition fee ng anak ng ginang na yon. Si Mrs. Taldes po? Opo, ma'am. Sagot niya. Sige po, ma'am. 2 taon na rin siyang hindi nakakabayad ng on-time sa tuition fee ng anak niya. Lagi na lang promissory note ang binibigay niya. Buti nga't hindi pinapaalis ang anak niya rito sa school. Pero mabuti na lang po't babayaran mo na. Makakagraduate na ang anak niya. Tila nagagalak nitong sabi. Gumiti lang si Andrea. Matapos niyang kunin ang buong halaga ng babayaran niya, ibinigay na niya ang pera sa babae. Umalis na rin siya sa accounting office nang makabayad siya. Pero naubutan pa rin niya si Mrs. Taldes sa pasilyo ng building. Mrs. Taldes, sandali lang po. Tawag niya sa ginang. Bumaling naman ito ng tingin sa kanya. Pero nang makita siya nito, ay kaagad nitong pinahid ang luha sa muka. Ano kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Sinabayan ni Andrea na maglakad ang ginang. Inakbayan niya ito. Nabalitaan ko po kasi na ikaw ang nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa akin dito sa school. Wika niya. Nalaman niyo ni Andrea sa tulong ni Agent Dolphin. Wala siyang ideya kung paano nito ginawa
Pero nalaman ni Agent Dolphin kung sino ang unang nag-send ng impormasyon tungkol sa pagtatrabaho niya sa bar at sa ideyang isa siyang bayarang babae. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagtanggi nito. Okay lang po na itanggay mo, Mrs. Taldis, dahil alam ko naman ang totoo. Gusto ko lang pong sabihin sa iyo na mga katrabaho ko ang nakikita mong kasama ko sa bar at ang bar na yon ay pag-aari ko. Literal lang po na lagi akong naroroon at hindi po ako bayarang babae. May karinderya ka po sa tapat ng bar ko, di ba? Pero nalugi yon dahil nakatuon ang pansin mo sa ibang tao. Iwasan mo rin po ang chismis. Nakakasira yan ng negosyo. Focus ka na lang sa buhay mo, okay? Nakangiti niya itong tinapik-tapik sa balikat bago bitawan. Siya nga po pala, wag mo na akong sisingilin sa hospital bills ng anak mo. Binayaran ko na ang natitirang utang mo sa school. Sigurado na po ang pag-graduate ang anak mo. Bumuhos naman ang luha ng ginang. Maraming salamat sa iyo, Iha. Sa kabila ng ginawa ko sa iyo, pinili mo pa rin akong tulungan. Maraming salamat talaga. Walang anuman po yun, Mrs. Pero may gusto sana akong ipagawa sa iyo kung okay lang po. Ano yun, Iha? Gagawin ko para sa iyo. Bilang pasasalamat at paghingi rin ng tawad sa chismis na ikinalat ko. Gusto ko po sana na ibang balita naman ang ipakalat mo rito sa school, Mrs. Taldis. Anong balita, Iha? Sabihin mo lang at isasend ko sa group chat namin. Mabilis yung kakalat sa buong school basta ako ang nagsimula ng chismis. Ngumiti naman si Andrea. Tama nga siya nang nilapitan. Matanik nga sa chismis ang ginang. Ipakalat mo po na ako ang fiancé ni Sir Evolver Conley, yung substitute teacher po dito sa school. At sabihin mo rin po na malapit na kaming ikasal. Sige, Iha. Ako ang bahala. Mamaya lamang ay sikat ka na naman. Pero positibo na malalaman nila ang tungkol sa'yo. Ngumiti si Andrea at iniwan na ang ginang. Makalipas ang isang linggo, tamad na tamad si Evo nang pumasok siya sa Green Santiago Integrated High School para sa huli niyang klase. Mas gusto na lang niyang suyuin si Andrea para sagutin na siya nito. Pero hindi siya pwedeng umalis na lang nang hindi nagpapaalam sa mga estudyante niya. Pagpasok pa lang ng school, nanibago na si Evo sa mga itsura ng nakakasalubong niya. May bumabati pa rin sa kanya, pero karamihan ay deadma at parang hindi siya nakikita. Nang makarating si Evo sa silid-aralan, malungkot ang mga babaeng estudyante. Bale wala namang nakaupo ang mga lalaki at ang iba ay pinagtatawanan ng mga kaklase. Good afternoon, class. Bati niya sa mga ito. Good afternoon, sir, and congratulations po. Chorus na sagot ng mga ito na ipinagtaka ni Evo. Congratulations? Saan? Sa nalalapit mong kasal, sir. Di mo naman sinabi na engaged ka na pala, sir. Masaya po kami para sa'yo. Teka, saan niyo naman nabalitaan yan? Natatawang tanong ni Evo. Mali po bang nabalitaan namin, sir? Muling tanong ng isang estudyante. Tamang nabalitaan nyo. Singit naman ni Dawson na isa rin sa mga estudyante ni Evo. Tumayo ito at lumapit kay Evo. Pinakita nito ang screen ng cellphone. Nagulat si Evo nang makita ang kumakalat na balita sa website ng eskwelahan. Ikakasal na si Sir Conley at ang kapatid ko. Kaya move on na kayo, girls. Hinding-hindi nyo makukuha si Sir Conley sa ate ko. Maghanap na lang kayo ng kasing edad nyo. Ang dami namin dito, oh. Nakangising sabi ni Dawson. Dawson, nasa ang ate mo? Nasa bahay siya ngayon, sir. Sagot ni Dawson bago ibalik ang cellphone sa bulsa. Bumaling naman si Evo sa buong klase. Class, alam niyo naman na ito ang huli nating meeting, di ba? Yes, sir. Consider this period as your break time. Class dismissed. Masayang anunsyo ni Evo na kinatuwa ng buong klase. Sir, baka makakatulong sa'yo to. Mas mapapadali ang pagpasok mo sa bahay gamit to. Habol ni Dawson bago ibigay ang susi ng bahay. Salamat, buddy. Kinuha niya ang susi sa binatilyo at lumabas ng silid-aralan. Nagmamadaling bumalik sa sasakyan si Evo at minaneho iyon patungo sa bahay ni Andrea. Pagdating doon, pumasok siya gamit ang susi na pinagkatiwala sa kanya ni Dawson. Natigilan naman siya sa nadatnan sa salas ng bahay ni Andrea. Naroon ang buong niyang pamilya kaharap si Andrea.
Kung hindi mo pa sasagutin ang anak ko, baka bawiin na niya ang sarili niyang buhay. Hindi na siya makatulog kakaisip sa'yo, Agent Mona. Nahihirapan na siyang kumain. Pumapayat na ang anak ko dahil iniisip niyang ayaw mo sa kanya. Umiiyak na sabi ng daddy ni Evo habang ang mami niya at ang kakambal na si Ava ay baliwalang umiinom sa hawak na tasa. Katabi naman ng daddy niya ang asawa ni Ava. Hinahaplos ni Colton ang likuran ng daddy niya habang hawak ang anak nito. Bilang ama na nagmamahal sa anak niya, nasa harapan mo ko ngayon at nagsusumamo. Sagutin mo ng anak ko, Agent Mona. Matagal na siya naghihintay sa'yo. Sana tapusin mo na ang paghihintay niya. Muling sabi ng daddy ni Evo. Natapik naman ni Evo ang kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit naroon ang buo niyang pamilya. Nakakahiya ang ginagawa ng daddy niya. May pag-iyak pa ito. Ngumiti naman si Andrea nang makita siya nito sa may pintuan. Kilala ni Andrea ang ama niya at alam ng dalaga ang ugali nito, kaya hindi nito sineryoso iyon. Hindi pa po ba niya nasasabi sa inyo? Nakangiting tanong ni Andrea sa Ginoo. Tumigil naman sa kunwaring pag-iyak ang daddy ni Evo at tumingin kay Andrea. Ang alin? Tanong nito. No! Sigaw na putol ni Evo sa sasabihin ni Andrea. Huwag mong sasabihin sa kanila. Sa akin mo muna unang sabihin, Andrea. Ako muna ang dapat makarinig ng sasabihin mo. Mabilis siyang lumapit kay Andrea at tinawakan ang kamay nito. Sabihin mo na, sweetie. Nakangiti niyang sabi. Dapat ba nating masaksihan ito? Tanong naman ni Ava. Siguro, mas mabuti kung iiwan natin sila para magkaroon sila ng privacy. Ano sa tingin mo, Dad? Tanong naman ni Colton sa daddy ni Evo. Kailangan kong marinig ang sasabihin ni Agent Mona. Nagpupumilit na sabi ng daddy ni Evo. I think we need to leave, Avolo. Nagsisituloy ako na samahan ka para puntahan si Agent Mona. Ayokong pangunahan ang desisyon nilang dalawa. Umalis na tayo, mahal. Saad ni Avin, ang ina ni Evo. Okay lang po na narito kayo. Gusto ko rin pong marinig niyo ang sasabihin ko kay Evo. Wika ni Andrea bago humugot ng malalim na buntong hininga. Evo, Captain Bravo. Ikaw lang ang lalaking hinangaan ko sa fortress. Alam mo bang humanga na ako sa iyo simula pa nang makita kita? Naiinis lang ako sa mga ginagawa mong pang-aasar sa akin. Pero kapag nasa misyon ka, mas lalo kang nagiging gwapo sa paningin ko. Akala ko hindi ka seryoso sa mga pinagtapat mo sa akin. Pero napatunayan mo sa akin na totoo ang lahat ng iyon. Tamang daddy mo, hindi ko na dapat patagalin pa ang paghihintay mo, Evo. Evo, mahal din kita at handa na akong tanggapin ang inaalay mong pag-ibig sa akin. Handa na akong samahan ka sa paglalakbay patungo sa ating hinaharap. Dala ng kagalakan sa narinig, biglang hinalikan ni Evo si Andrea sa harapan ng pamilya nito. Colton! Takpan mo mga mata ni Von! Natarantang sigaw ni Ava. Natakpan ko na, honey. Don't worry, wala siyang nakita. Sagot naman ni Colton. Kasalanan mo to, Avolo. May makikita pang hindi dapat makita ang apo natin dahil sa'yo. Napakamainipin mo kasi. Hahantong din naman sa kasalan ng dalawang iyan. Hindi ka pa naghintay. Sermon ni Avin sa asawa. Sorry na, mahal ko. Sinigurado ko lang ang love life ng anak natin. Ngayong nasiguro ko na, pwede na tayong umalis. Paliwanag naman ni Avolo. Mahal na mahal kita, Andrea. Saad ni Evo nang marahang lumayo kay Andrea. Tila baliwala rito ang pagtatalo ng sariling pamilya. Mahal din kita, Evo. Para kay Evo, masaya siya dahil nagkaroon ng kasagutan ang matagal na niyang hinihiling na pag-ibig ni Andrea. Sulit ang kanyang paghihintay ng ilang taon. Kung hindi siya seryosong nagtapat, baka hindi niya pa rin nakuha ang pagmamahal nito. Hindi pala sapat ang mga birong ginagawa niya para tuluyan itong makuha. Tama ang desisyon niyang magseryoso para paniwalaan ni Andrea. Kung hindi pa naging kritikal ang kondisyon niya, hindi pa siya magkakaroon ng lakas ng loob para magtapat kay Andrea. Nakatutulong din pala ang agaw buhay na sitwasyon para magawa mo ang mga bagay na hindi mo pagsisisihang gawin. Para kay Andrea,
Hindi mo masasabi kung ilang araw, buwan o taon mo kilala ang isang tao para masabing mahal mo na ito. Para sa kanya, nagustuhan niya si Evo unang araw pa lang ng pagkikita nila. Pero natatabunan ng inis ang pagkagusto niya dahil sa mga pangaasar nito. Sa kabila ng pangiinis ni Evo sa kanya, napapalapit na rin pala ang loob niya sa binata. Nang seryoso itong magtapat sa kanya at nakita niya ang pagpupursige nitong mapaibig siya, doon pa lang niya napagtanto na malalim na rin pala ang pagmamahal niya para kay Evo. Makalipas ang 2 taon, ikinasal din si Evo at Andrea. Patuloy pa rin sila sa kanya-kanyang trabaho bilang mga agent ng Fortress. Hindi man sila perpektong tao, pero sisikapin nilang maging perpekto ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa habang hinihintay ang biyaya ng Diyos para maging kompleto ang kanilang pamilya. The End. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless!